Joseng Bangon. Pinaluhod tayo Ang appropriate na kanta sa mga nasa extreme north sa isang hagupit ng super typhoon, di ba? niragasa Yun na nga. sinalanta Ako po, nakakalungkot. pinaluha. Gusto ko rin malaman sana sa kabuuan ng ating broadcast, sa kabuuan ng araw na ito, kung ano na nga ba ang kinahinatnan at kasalukuyang sitwasyon na ating mga kababayan, partikular na sa Ilocos Region at Cordillera. Bagamat wala na nga po sa kalupaan rather, itong si Super Typhoon Nando, una napanatili niya po ang kanyang lakas at kategorya bilang isang super bagyo, at sa ngayon ito ang kanta lang natin at masasabi sa ating mga kababayan sa norte, we are in one with you. Yun. Pilipinas mong mahal. Yan naman dapat ang kailangan at ating dapat na gawin sa pang-araw-araw na buhay. Bagamat dumapa tayo, bagamat maraming sakuna ang dumaan sa atin, bagamat maraming delubyo, maraming karahasan at kung ano-ano pang problema at hindi ka nais-nais na mga bagay ang nararanasan natin at naranasan ho natin. Ang kailangan naman po natin gawin ay magsumikap, magbago at yun na nga bumangon. Dahil wala rin naman tayong gagawin kung tayo magmumukmuk lamang sa isang gilid at hahayaan na lang na ganyan ang mangyayari sa ating mga buhay. Gaya nga niyan yung tawag dito, di ba? Ano sa pinasa ko? Yung Infracom, babangon na ata sila sa problema nila sa pag-iimbestiga ng flood control kasi pinatitigil na ho sila, and at the same time ipinabibigay na daw sa ICI. Pero alam ko ang Senado ay magpapatuloy pa rin sa investigasyon nila. Pero tingnan natin sa kabuuan. Pero parang wala ko nakitang post si DILG para sa mga abangers. Kasi ang pinost lang ata nila ay ang pinost lang is yung suspension of classes, particular nag-suspend sa Northern Luzon. Ito yung post pa pala ng PCO. Sandali, tama ba ako? Super Aimee, na-confirm natin with Metro Base na walang coding today, right? Ayun baka mamaya yung mga kababayan natin na may plakang nagtatapos sa 3 and 4, wala pong suspendido po ulit ang number coding scheme. Unahan ko na yung suspended po number coding scheme sa Metro Manila. Kasama na po dyan ang lungsod ng Makati, kung saan yung Makati nag-announce po kahapon na suspended ang number coding today. So ibig sabihin, yung mga sasakyang nagtatapos sa plakang 3 and 4, malaya po kayo makakabiyahe ngayong Tuesday morning, afternoon, and evening. Ang dami natin kailangan dakuang paksa ng mga balita. Kaya naman, sa oras natin na 11 sandali makalipas ang alas 4 na magandang Tuesday morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Suma sa inyo na naman, sumain nyo palagi at sumaatin lahat ang Martes na pagtatanghal ng programang Pinoy Gising sa DWIZ at Rio Channel 23. Shoutout din po sa mga taga DWIZ News FM Northern Luzon sa Dagupan na alam ko kahit pa paano sila din parang medyo damay ata ng mga malalakas na mga pagulan. Tingnan natin, baka naman pwede tayong kumuha ng update dyan sa may Dagupan, kaya Mama Susan niya daw kung makokontak natin kung meron siyang may bibigay na update sa lagay ng panahon o ano yung sitwasyon on the ground diyan. Alamin natin ang latest. Pati rin kay Kuyang Ronald sa Ilocos Norte. Kuyang Ronald, kung ikay nakamonitor, good morning. Maganda sana magkausap din tayo maya-maya lamang para malaman kung anong kasalukuyang sitwasyon at siguro yung primary extent of damage na na-monitor ninyo sa Magdamag. Tuloy-tuloy na balitaan, kwentuhan at kulitan ng ating pagsasaluhan mula alas 4 hanggang alas 6 ng morning. Araw-araw po yan. Magmula Monday hanggang Friday. Ako po muna ninyo mga kasama. Maghahatid sa inyo ng mga nagmamadaling balita. Ako po si Daryl Justice. Pinoy Gising! Sa oras natin na 12 minuto na, 12 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, narito na nang gigising ng bubulabog ng bubulahaw na detalye ng balita. Pinoy Gising! Sa lagay pa rin po tayo ng panahon, first and foremost, bahagya pong humina ang super bagyong Nando habang papalayo sa Babuyan Islands. Batay sa latest na Tropical Cyclone Formation Outlook na may latest details mula sa DOST Pag-asa, huling namataan itong si Super Typhoon Nando. Alas 8 ng gabi, yung pag-issue nila ng bulletin na ngayon, alas 4 na madaling araw. Huling namataan ito sa layong 2,105 kilometers west of Calayan, Cagayan.
May taglay na lakas ng hangin na aabot po sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na aabot sa 230 kilometro kada oras o 230 kilometers. Pakanluran pa rin po o westward ang direksyon ng nasabing super bagyo sa bilis na 20 kilometro kada oras. Inaasahan natin anytime this hour hanggang mamaya siguro bago matapos ay nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si super bagyong Nando. Samantala, may panibago na naman tayo po problemahin mga kababayan dahil may low pressure pa rin low pressure area o namumong sama na panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 1,220 kilometers east of Eastern Visayas. Sa latest na bulletin na inilabas ng Pag-asa kagabi sa kanilang latest weather update, base sa analysis po ng State Weather Bureau Agency, inaasahan niya po na mataas na ang tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo ang nasabing LPA at anytime within today ay maaaring pumasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility. Pag ito po ay nag-intensify into a tropical depression, ang pangalang ibibigay dito locally ay Opong. Tama ba ako? Opong ang nakita kong next name na ibibigay pag ito po ay nabuo bilang isang ganap na bagyo. Bagamat sa 11 o'clock bulletin ng Pag-asa, may mga lugar pa rin na nasa signals number 4, 3, 2 at 1. Patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan, malalakas na hangin ang malaking bahagi ng Northern Luzon, maging ang western sections ng Central Luzon. Kasama po sa mahagip na mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Mega Manila. Kaya pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil malakas pa rin po o naka-enhance pa rin po ang epekto ng Southwest Monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Manatiling nakatutok sa DWIZ News at Tario Channel 23 para sa latest sa lagay ng panahon. Pino Gising! Sa kaugnay na balita, dahil po sa sama ng panahon, dulot ni Super Typhoon Nando at ng hanging habagat, suspendido ang klase ngayong araw sa mga sumusunod na lugar. Medyo marami, so isa-sort out lang natin ho ito. All levels po. Abra, Apayao, Barok sa Ilocos Norte, sa Batanes, ilang bahagi ng Batangas, pero ang Balayan, Balete, Calaca, pinag-shift po sa modular learning maging ang San Juan, Batangas. Sa Benguet, Cagayan, ilang bahagi po ng Cagayan, ilang bahagi po ng Cavite, ilang bahagi ng La Union at Laguna. All levels pa rin po ang suspension ng klase maging sa Ilocos Sur. Isa-isahin ko po ang sa Metro Manila kung saan sa Malabon, Pateros, magsiship po ang klase sa Pateros sa modular learning. Sa Valenzuela, walang face-to-face classes all levels. Sa San Juan, public and private, wala pong pasok. Mandaluyong, shift din to modular learning, maging sa Caloocan. Pero ang Las Piñas, Parañaque at Quezon City, all levels public and private. Pero sa Quezon po, Quezon City, kailangan mag-shift po, alternative delivery mode ang kailangan ibigay. Habang dito po sa lungsod ng Pasig, suspendido ang pasok sa kinder hanggang senior high school lamang. Ulitin ko, kinder hanggang senior high school lamang po ang class suspension ngayong araw dito sa lungsod ng Pasig. Sa Pangasinan, Basista at San Carlos at ilang bayan po ng lalawigan ng Rizal ang walang pasok all levels. Manatili pa rin po nakatutok dito sa ating himpilan sa ating mga social media accounts para sa latest update sa mga lugar na walang sokpa. Pino Gising! Binigyang diin naman po sa ibang balita naman, binigyang diin ni House Speaker Faustino Boji D. III na dapat nang ipaubaya ng Kamara sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa palpak at maanumalyang flood control projects. Ayon kay Speaker D, mas mainam na maipasa na ng House Infracom ang pagsisiyasat o maipasa na ng House Infracom ang pagsisiyasat sa ICI. Ayon sa leader ng Kamara, ito'y dahil hindi na anya pinaniniwalaan ng taong bayan ang mga nangyayari sa pagdinig ng Infracom na binuo ng Committee on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Matatandaang nakakadalawang pagdinig na ang Infracom sa issue ng flood control kung saan marami nang naisiwalat at natuklasan kabilang ang pagkakasangkot ng pangalan ni Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva kay dating District Engineer Henry Alcantara. Sinabi ni Speaker D na pag-uusapan pa ng mga lider ng Kamara kung ano ang magiging direksyon kasabay ng pag-iit na handa silang ibigay sa ICI ang mga kinakailangan dokumento o ebidensya na nakalap mula sa mga hearings ng Infracom.
Pinoy Gising! Labing bolong minuto na po, 18 minutes makalipas ang alas 4 na morning. Buo ang suporta ni House Speaker Faustino Bogie D. III sa panawagan ng ilang mambabatas na ipakita ang Statement of Assets and Liabilities o SALN sa mga SALN ng mga kongresista. Tugon nito ni Speaker D nang matanong kung susuportahan niya ang panawagang isa publiko ang SALN ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Binigyang diin ng leader ng Kamara na kailangan maging bukas at maipakita ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kanilang commitment sa taong bayan. Handa rin anya siyang ipakita ang kanyang SALN kung kinakailangan at kung ito ay ang paraan para maibalik ang tiwala ng publiko sa mababang kapulungan. Pakinggan po natin ang pahayag ni House Speaker D. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapulungan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALN ng bawat isa para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Yes, kung kakailangan ipakita yung aking SALN, why not? I'm willing to. Any updates? Napakinggan po ninyo ang tinig ni House Speaker Faustino Bogie D. III. Pinoy Gising! Labing siyam na minuto na po, 19 minutes makalipas sa alas 4 na magandang Tuesday morning. Latest po muna mula sa Pilipino Merorat. Ito na ang abiso sa mga motorista. Maghigpit na naman ang sintron ng mga natin, mga motorista, dahil ito po, magpapatupad na naman ng malaki ang dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis sa ika-6 na sunod na linggo. Inanunsyo ng mga naturang kumpanya ng dagdag piso sa kada litro ng gasolina at kerosene, habang 80 sentimos naman ang itinaas sa kada litro ng diesel. Aarangkada na mamayang alas 6 ng morning ang mga nasabing dagdag presyo sa mga produktong petrolyo maliban sa clean fuel na magpapatupad ng oil price hike mamaya pong alas 4:01 ng hapon. Kabilang sa tinukoy ng DOE Oil Industry Management Bureau na sanhi ng panibagong price adjustment ang nagpapatuloy na geopolitical risk bunsod ng dagdag na sanctions ng Estados Unidos sa Russian oil at mga drone strike ng Ukraine sa halos 400 energy sites dyan po sa Russia. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita, nagbigay na ng direktiba si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned government agencies kaugnay ng patuloy na paghahanda ng pamahalaan na ginawa ng pamahalaan para sa Super Typhoon Nando. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, kumilos na mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kasunod ng naging direktiba ng punong ehekutibo kasabay ng panawagan sa publiko na manatiling naka-alerto at sumunod sa mga official advisories. Sa pakikipagpulungan ng PCO sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, iniulat nito na nasa 44 na member agencies ang magkakasamang gumagalaw ngayon at nananatiling proactive para sa patuloy na paghahanda sa epekto ng bagyo. Magkakatuwang nila ang DSWD, DOH, DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matutukan ang mga hakbang at tugon sa pangangailangan ng mga kababayang posibleng maapektuhan ng kalamidad. Pinoy Gising! Nakatakda naman pong magtungo ngayong araw si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa National Disaster Risk Reduction and Management Council Office o sa opisina pa ng NDRRMC. Ito ay upang personal na kumuha ng pinakahuling ulat o pinaka-latest na ulat kaugnay sa pananalasa ng Super Typhoon Nando sa Hilagang Luzon, na apektado rin ang iba pang bahagi ng bansa dahil sa hatid nitong enhanced southwest monsoon. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nakatanggap ang Pangulo ng mga ulat mula sa iba't ibang probinsya hinggil sa nasabing super bagyo. Dagdag pa ni Yusek Castro, may mga isinagawang preemptive evacuation na agad tinutugunan ng mga ahensya ng pamahalaan, partikular ang mga pangangailangan ng mga pamilyang nasa evacuation centers. Mahigpit na minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon at naka-alerto na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang makapagpaabot ng tulong saan mang dako ng bansa ito kailanganin. Pinoy Gising! Samantala, itinaas na po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa high alert ang lahat ng disaster response offices nito sa buong bansa dahil sa Super Typhoon Nando. Ayon kay Social Welfare and Development Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, nakahanda na mga food at non-food items pati ang mga evacuation center para sa posibleng paglikas ng mga residente. Dagdag pa ni Assistant Secretary Dumlao na naka-standby na rin ang quick response teams at nakikipag-ugnayan sa mga LGU para sa preemptive at coordinating operations. Tiniyak naman ng kagawaran na sapat ang ayuda at mabilis na pagtugon sa mga maaapektuhang pamilya.
Pinoy Gising! Sinimulan nang i-activate ng Philippine Red Cross ang kanilang emergency response assets at volunteers bilang paghahanda sa Super Typhoon Nando. Naka-full alert na ang PRC upang mabantayan ang mga komunidad na nanganganib maapektuhan. Iprioridad ng kalusugan, kaligtasan at humanitarian assistance. Sinatasan na ni PRC Chairman Richard Gordon ang lahat ng chapters lalo na sa Northern and Central Luzon upang makapaghanda para sa posibleng paglilikas, medical emergencies at pagkaantala ng basic services. Ayon po kay PRC Chairman Gordon, laging nakahanda ang Red Cross sa pagsilbihan ang mga pinakalantad sa panganib habang hinimok niya ang publiko na makinig sa mga babala ng gobyerno at iprioridad ang kaligtasan. Samantala, binigyang diin naman ni PRC Secretary General Dr. Gwen Pang ang kahalagahan ng kahandaan ng mga komunidad lalo't seryosong banta ang super bagyong Nando. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita at sa usaping kuryente naman po, handa ang Meralco na rumisponde sa anumang posibleng alalahanin sa serbisyo ng kuryente na maaaring idulot ng ulan dala na Super Typhoon Nando at Habagat. Bilang paghahanda, nakatutok ang electric company sa lagay ng panahon lalo na at nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal ang lahag ang ilang bahagi ng Metro Franchise Area. Ayon po sa nasabing electric company, nakaantabay 24 oras sa mga crew at personnel ng Meralco para matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang posibleng alalahanin sa serbisyo ng kuryente. Kasunod ito, hinikayat naman ni Meralco Vice President at Head ng Corporate Communications, si Kuyang Joe, si paring Joe Zaldariaga, ang isa sa mga kasama natin sa paring pares, ang publiko na unahin ang kaligtasan at maging mapabatyag lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Pinoy Gising! 24 at kalahating minuto na po makalipas ang alas 4 na magandang Tuesday morning. Paren Daniel, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Pagsunod ng mga taga-PNP CIDG sa pagkuha ni Bryce Hernandez ng mga dokumento sa kanyang bahay, kwestiyon ni Senator Lacson. Detalye mula ka Patrol 19, Celio Tega Bueno. Kinuwestiyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang balitang sumunod ang mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kay dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez noong umuwi ito sa kanyang bahay sa Bulacan para kunin ang mga dokumento o ebidensya ukol sa katiwalian sa flood control projects. Ang pagsunod ng mga taga-PNP-CIDG ay nireport ng Office of the Senate Sergeant at Arms na nagbabantay kay Hernandez dahil ito'y nananatiling nasa ilalim ng kustodiya ng Senado. Ayon kay Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senate Operation o Lakad Yun ng Senado alinsunod sa request ni Hernandez na makakuha ng mga dokumento mula sa kanyang bahay sa Bulacan kaya hindi kailangan ng Senado ng search warrant. Wala naman daw kinuha o nakuha ang CIDG mula kay Hernandez na agad ding ibinalik sa detention ng Senado noong Sabado ng hapon. Samantala, sinabi ni Retired General Mau Aplaska na Senate Sergeant at Arms na hindi sila natuloy kahapon na samahan si Hernandez na bumalik sa kanilang bahay para kunin ang computer nito na ipinakukuha ni Lacson dahil na rin umano sa payo ni Hernandez. Una rito'y sinabi ni Hernandez na kukonsultahin pa daw niya ang kanyang abogado at bandang huli sinabi na sa halip na sa Blue Ribbon Committee ay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na lang niya ita-turn over ang kanyang computer. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, kaap may travel advisory sa mga pasahero ng nakanselang domestic flights dahil sa bagyong Nando. Kung ano ito, alamin sa report ni Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Muling nagpalabas ng advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga apektadong pasahero sa nakanselang domestic flights dahil sa bagyong si Nando na makipag-ugnayan sa kanilang mga domestic airline upang malaman ang update sa mga kanilang nakanselang flight matapos ang mahigit na super bagyo o matapos na magdeklara ang pag-asa ng super bagyo na Nando ay nagkansela ang mga domestic flights ng kanilang mga biyahe sa iba't ibang mga lugar. 30 sa mga ito ay nagbigay na rin ng abiso sa kanilang mga apektadong pasahero.
kung kaya pinapayuhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines na makipag-ugnayan sa kanilang airline upang malaman kung kailan maire-rebook o kaya ay mairepand ang kanilang nakansilang mga domestic flight. Raul Isperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maraming salamat sa ating mga IC Patrol reporters sa iba sa kanila. Kasama pa natin sa kabuuan ng ating broadcast. Pero ngayon, oras na para maghanap buhay at kumuha ko ng kape. Ay, kape tuloy ng tubig dahil wala na palang laman ito. Pasok ako ng pasok. Dito na walang laman tubig ang tumbler ko. Ayan po, pwede kayo magpahipahinga muna, mag-prepare ng inyong breakfast, mag-stretching, mga chikiting! Lalo na yung mga all levels, walang pasok. Relax lang kayo. Pero sa inyong mga mommies, daddies at mga guardians, alamin na ang latest. Pero bago yan, tayo maghanap buhay po muna sa oras natin na 28 minuto na 28 minutes makalipas ang alas 4 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! At tayo po ay nagbabalik sa Pinoy Gising sa DWIC at Radio Channel 23 na sa ikalawang sigwada na po tayo sa unang oras. Meron na po tayong 34 na minuto, 34 minutes makalipas ang alas 4 ng morning. Aber, oras na para alamin ang presyo sa palengke. Pero ito muna, Metro Patrol Report! Metro Patrol reports. Nag-ikot ang aming USEC at Palengke Queen sa Levice Espina Market sa Caloocan at Valdeco Market sa Valenzuela para alamin ang presyo ng mga bilihin ngayon. Lalo't medyo malamig-lamig at maulan-ulan simula kagabi at may mga pag-ambon hanggang sa oras na ito. At alamin kung ano ang masarap na ulam, lalo na feeling ko dahil malamig, parte dyan ng mga sinigang. Ayan, tingnan natin sa Palengke. Price monitoring at ulam tips ni USEC. Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Yes, good morning, Daryl. Ayan, nag-iisa ka pala dyan. Kahit maulan, talagang ito, hating gabi, umikot ako. Pag uwi ko naman, dumaan naman ako dito sa party ng Valenzuela. So, sa bigas, 32 hanggang 60, isang kilo, Daryl. Ang baboy, nananatiling 370 pesos ang kilo ng laman. Kasim at pigi, 390 naman ang liempo. Ang buto-buto, masarap isigang to ngayon. 350 kada kilo. May kasama naman laman yan at ang manok 210. Sa isda, mataas pa rin ang bangos 280 hanggang 320 kada kilo pero malaki-laki naman yan. Galunggong, naku po, 300 hanggang 340 pesos kada kilo. Ang alumahan, asuhos, mata ng baka, 280 hanggang 320. Sumasabay sa presyo ng baboy. Ang tahong, 120. Ang kalawang na puset, 320 to 380 kada kilo. Samantalang 340 pesos na ang kilo ng dalagang bukid. Ang maya-mayang laman, 400 pesos. Ang una ng mga isda, 270. Ang sapsap, 280. Sa gulay, asahan daw ang pagtaas pero ito nananatili pa rin stable pa rin. Repolyo, 80 hanggang 90. Pechay, 60 hanggang 80. Patatas, 90. Ang carrots, 250 kada kilo. Labanos, 120. Samantalang ang talong, 80 to 100. Sayote, 45 hanggang 60 pesos kada kilo. Ang chicharo, 450. Red bell pepper, 350 hanggang 380. Lechugas yung bilog, 120 pesos. Samantalang ang kamatis, tumaas, 110 hanggang 120 pesos per kilo. Ang sibuyas at bawang, 150. Yes, tama ka dyan para sa mga ulam tips natin. Ay, masarap na yon dahil malamig. Sinigang sa buto-buto, nilagang baboy, tinolang manok, fried chicken ni Daryl, gatang laing, adobong pusit, chapsuy pakbet na may kasamang katernang pritong isda, kaldereta, mechado, apritada, at mga sinabawang isda. Ayan, Daryl, para sa ating ulam team sa Pinoy Gising, Metro Patrol, Palengke Queen Beth Samson, DWIZ, nagbabalita ng tama at syempre kahit maulan, nagbabudget pa rin tayo ng tama. Back to you, Daryl. Pinoy Gising! Ayan i-take note ang mga presyo at ang dapat bilhin mula sa aming Palengke at USEC at Palengke Queen at USEC na hindi magre-resign at walang korupsyon sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Kaya andun lang siya at masaya siya. Good morning sa iyo, Fackner! Good morning, everyone! Kamusta kaya mga taga-norte? Oo, hindi masaya. Yung mga taga-norte nagluluksa pa ngayon. Oo nga, grabe no. Pero ang good news palabas naman na si Nando. Oo, Bigyan kita ng bad news. Sige. Kasi may LPE na naman Meron sa labas. nga, kagabi. At base sa latest models na pag-asa, papasok today. Today? Yeah. Hala! At mataas ang chance na Ang maging daming tropical bisita. depression. Yeah. Oh my God! Oo, tapos sa Thursday, Friday, may bisita pa tayo dito sa Maynila, di ba? Oo nga. Oh, Yun nga, nakita mo nagtatanong nga sila kung tutuloy sila.
Mukha namang kaya, pero alam mo kung ano dadalihin ito, partner. Base sa report ng Pag-asa, either Eastern Visayas area or Central Luzon area. lagi So tayo- kung Central Luzon yan, Kasama yung tayo buntot, dun. hagip lagi yan Metro Manila. Oo. 'Di ba? Sama ang ano ba Central Luzon? That's Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Tarlac. Bataan. Ayan Yes. Yan ang usually yun. Kung dala kakamali yan sa mga lugar sa Central Luzon na hindi ganun kalayuan. Oo. Hindi na ho sila ganun kalayuan. Kung dati wala yung mga Esitex, yung mga T-Plex, napakalayo. Ngayon ho, hindi na. Ang Bataan parang 6 hours dati. Ngayon, di ba? Ay, 8 hours. O ngayon, di ba nasa 4-5 Oo, hours kung 4-5, hataw talaga yung oo. speed mo. Anyway, mag-ingat po mga kababayan natin. Ngayon ba maambon pagdating mo dito? Wala naman. Peaceful naman. Kanina medj lang, pero napakahina lang naman ng Malambon ambon. lang, No? Yung mga oo. ulambon na usual. Okay. Correct. Pero maraming walang pasok today. At ang good news, walang Oo. coding. Ay, talaga, suspended Yeah, rin suspended the ang coding today. Na-confirm namin from the Metro base itself. Aha, Oo. okay, Kasi that's good. tinatanong ako ni Giljan eh. Si Giljan nandun ulit sa lungga niya, Oo, bumalik ano doon. sa loob, sabi ko, why are you there? Bakit mo inibig, pare? Bumalik sa lungga niya eh. Nag-i-enjoy na dyan eh. Walang araw ata si Paolo. Hindi. Alam ko na. Kasi pinapatay si Larmaine ng microphone niya. Habang inon mo na, pinatay pa niya. Tapos yung inon ko, pinatay Pinatay niya ulit. Alam mo, George, saludo ko sa'yo. Anyway. Ayan, good morning Ayun, everyone. good morning. Mag-ingat po lahat. Actually, yung mga kamag-anak ko dyan sa may bandang La Union, may nag-post sila, grabe yung ragasan ng tubig. Sa kanila tubig. Oo. Sa ating kahapon, yung hangin. Oh, actually, malakas. Kagabi yung hangin sobrang lakas. Di Ang na nga ako gustiness. nag-aircon ba ako? Parang 30 minutes lang nag-aircon. Tapos pagbukas ko, umuulan malakas, may hangin din. Pinatay ko na. Kasi malakas yung hangin. Gustiness. The gusts. Yes, so Ganun. yun na yung kumagay na nga yung bagyo. Anyway, tawag pa tayo ng Ronda, Probinsya. Ronda Probinsya. Fourth Philippine Army, Philippine Air Force, interoperability exercise sa Bicol. Formal nang sinimulan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Sa loob ng isang linggo, sabay-sabay na magsasanay ang mahigit 1,200 sundalo mula sa 9th Infantry Division Philippine Army at Philippine Air Force para sa ika-4 na bahagi ng Philippine Army, Philippine Air Force Interoperability Exercise ngayong taon na gaganapin sa ilang piling lalawigan ng Bicol gaya ng Veraca, Tanduanes at sa lalawigan ng Albay. Ayon kay Brigadier General Juanito Llarenas, Wing Commander, Tactical Operation Wing, Southern Luzon, ang Philippine Army, Philippine Air Force Interoperability Exercise ay dinesenyo para mahasa at mapag-isa ang air and ground assets ng Philippine Army at Philippine Air Force. Kahapon pinangunahan mismo ni Brigadier General Llarenas ang pagsisimula ng naturang aktibidad. This Philippine Army, Philippine Air Force interoperability exercise was designed for us to hone our ability to integrate air and ground assets, execute coordinated maneuvers, maintain real-time communication, and respond effectively to dynamic situations. Tiniyak naman ni Lieutenant Colonel Charles Marcy Senosa ng Philippine Air Force Southern Luzon na may sapat na abiso sa mga barangay ang kanilang gagawing pagsasanay, lalo na't makikita rito ang paglipad ng mga eroplano ng Philippine Air Force at Philippine Army. Magkakaroon din naman ng mga live fire exercise. Ang sabayang pagsasanay ng Philippine Army at Philippine Air Force ay malaking tulong sa riyon, lalo na sa panahon ng kalamidad. Humanitarian assistance and disaster response, yung ating search and rescue capabilities ay atin pong pagtitibayan at palalakasin po dahil sa mga ito po yung isa sa mga aim ng ating interoperability exercise na mapalakas po yung ating mga HADR capabilities. Mga community natin, sir, alam na ba yung mga dadaan at pagsasagawa ng mga exercise? Meron po tayo, nakipag-ugnayan na po tayo sa local government and alam po ito ng ating mga constituents po dito sa Legazpi. Ang unang 3 Philippine Army, Philippine Air Force interoperability ay ginanap naman sa Northern Luzon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Tingnan natin kung kakayanin Anong ni meron? Ubus na ba, Aimee? Wala na ba? Kawawa Ubus naman na. si Aimee. Wala. Calling pa daw, calling. Okay. Anyway, sa pagpapatuloy ng ating
Balita ng number ba yan? 11. Akin na. So ito. Tama, may voice clip. Lozada 1-2. Ayan, ha? Sinabi talaga honor, no? Sa pagpapatuloy ng ating balitaan na may malaking pagkakaiba ang galit ng tao noong NBN ZTED scandal at sa issue ng mga flood control projects. Ito ang sagot ni University of Santo Tomas Political Science Professor Froilan Calilong sa naging komento ni NBN ZTE scandal whistleblower June Lozada sa gitna ng kabi-kabilang protesta kamakailan sa panayam ng DWIZ. Kung pera ang pag-uusapan, mas maliit ang perang sangkot sa NBN ZTE deal kumpara sa sinasabing trilyong pisong nakurakot sa mga flood control project. Pakinggan natin ang tinig ni Professor Froilan Calilong. May malaking pagkakaiba po kasi yung panahon na yon nang nangyari yung NBN CTE scandal sa panahon natin ngayon. Unang-una po kasi dito yung magnitude at yung gravity ng issue. During that time, yes, we were talking about multi-million pesos. Now we're talking about trillions. So yung galit ng taong bayan ngayon dito sa nangyaring systematic corruption is way, way higher as compared during that time. Dagdag pa ni Professor Calilong, nakatulong din ang pagbubuo ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI at ang pag-usbong ng social media sa pagbuo ng isang national sense of consciousness sa mas maraming tao dahil sa naging reaksyon ng mga ito sa mga nepo babies na nakinabang sa katiwalian ng kanilang mga magulang. Pakinggan muli natin ang tinig ni Professor Froilan Calilong. Masasabi natin mas advanced at mas developed na talaga yung ating social media connections. It's very instrumental itong social media na to sa pag-instigate ng tinatawag natin na national sense of consciousness, lalong-lalo na nung nakita natin kung anong klase ng pamumuhay meron itong mga anak at mga kamag-anak nitong mga nagwalda sa pera ng bayan. Diyan lang ako, pabebe lang. Hindi ka nepo. Pa-baby lang, hindi lang. nepo baby. Yung mahalaga. Narinig natin ang tinig ni Professor Froilan Calilong, ang aming suki sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, dapat nang ipagbawal sa mga mambabatas ang paggawa ng insertions para sa mga proyekto sa pambansang budget. Ito'y ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Anya, ito ang paraan upang maiwasan ang muling pag-usbong ng malawakang korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Binigyang diin ni Pro Tempore Lacson na makabubuti ang pagkakasundo ng Senado at Kamara na bawal na ang mga insertion o yung mga pasingit at tanging institutional amendments na lamang ang dapat payagan. Dagdag pa ni Senador Lacson na mas makabubuti kung ituon ng mga mambabatas ang atensyon sa mga amendment gaya ng Anti-Money Laundering Council. Iginiit pa ng senador na dapat maging mas maingat ang Department of Budget and Management o DBM sa pagbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo hinggil sa unprogrammed funds. Pinoy Gising! Sinusubukan na lang i-contact si Kuyang Ronald dahil nga nasa note baka medyo nahihirapan sa linya ng komunikasyon. Kung makapasok mamaya si Kuyang Ronald, sabihan mo lang kami, super ate, super Aimee. Kasi baka mahalin tuloy ko siya kay super Aimee. Yan. Pero anyway, ma-share ko lang sa insertion. Sige. Yung unplanned. Or unprogrammed funds. So actually, marami to, no? Trillion hindi naman nawawala yan Kahit actually, it's always unplanned and all. Kung merong budget na nakapasa ng 2026, meron pa yung mga tinatawag na, hindi ko alam yung full term, pero ang tawag ay SARO sa DBM. Okay. So anyone can request for an additional fund for this kind of project. Special So para siyang emergency fund. Yung SARO projects. Napapauno si Daniel. Parang napapauno pa rin. Natatakot ka ba doon sa SARO? Ano ba yung SARO? SARO yung tawag doon. SARO sa DBM. Meron yung, kumbaga kapag kinakapos at kailangan ng mag-implementa ng bagong proyekto within the fiscal year. Special Allotment Release Order. Yan SARO. yung SARO. Ayun. Yan, pondo yan na pwede pang augment. Yun nga, nakita kong listahan na pinost yung DBM for 2025. Ayun, ang haba ng listahan, no? 1, 2, 3, ang dami, 703 pages. Alam mo, kung bukod sa flood projects, flood control projects,
Isa rin yan sa So, mga kailangan insertions. Kailangan Mga i-check ano to, kasi ha? yan, yan yung mga unprogrammed funds. Oo. Isa yan. Pinapanood tuloy ako kagabi. Tandaan natin na lahat ng perang kinulumbat natin ay tax mo, tax ko, tax ng ina nyo, tax ng ama nyo. Ayaw ko sabihin yan. Oo, yan. Kaya. Ha. Tax yan eh, ha? Tax yan, ha? Actually, the mere Malinaw, fact oo. na bibili ka ng... Consumer tax. Oo. Bumili ka ng goods sa Kaya isang, yung batang supermarket. nagalit nung kinusap ni Kuyang Aya, galit siya kasi ninakaw nga daw yung binayad niyang tax. Oo. Pero sinundan niya pa kasi ng P. Oo. Yung P, yun na, sobra na yun. Ang sagot ko lang ay, huy! Yun, oo. Kailangan siguro i-check yung saro, no? Oo. Dapat. Oo, siguro ano din yan. Dapat hinahihimay din. Actually, marami pang hindi lang yan ang pwede nga tignan at hihimayin. Ano? Maraming pa. Napakaraming kailangang i-check. Kulang ang populasyon ng Pilipinas. Sa sobrang dami. Ay, 703 pages yung nakapost doon sa DBM. Saro? Na Saro for 2025 ata It's ito. for the whole ano eh. For whole year. country. Hold the whole country. So for Okay. example, si Region 1, District 1, Congressman A. Wait, meron before siya. tayo mag-break, itong si Saro, pagka hindi nagamit, saan to? Yun ang, balik sa treasury yata naman yan. For reallocation ulit. As far as I know. Dapat. Oh. Kasi pag di binalik si treasury yan, panibago Pwede, investigasyon oo, yan. bawal. Tama. Yun yung Lahat sura ng ko dyan. savings ay binabalik. Exactly. Pero pa. sabi nga nila, wag magbalik ng savings. Bakit wag magbalik ng savings? Kasi ibig sabihin hindi kaya mag-manage ng ahensya ng ni-request na budget. Oh, gandang fair warning. Oo, ano na 'yon. Basta, Kumbaga it's ano to? Parang it's a thing. They should check that. Parang yun na yung nakasanayan ba? Kasi Parang pag naging nagbalik ka tradisyon na. Pag nagbalik ka kasi ng savings, parang ang rating mo for the government ay, ba't ka kasi nagre-request ng sobra? Hindi mo dapat, naman pala kailangan. Dati sakto mo lang. So, nung susunod, most likely, ginagawa nila, tinatapyas na nila based dun sa nagastos mo from the previous year. Ganon. Sabagay. So, iba ginagamit sa learning and development. Basta importante dyan, ma-check. Yes. So, Yun ang pinakamahalaga yan. Ay, sige, 4:50 na kasi, pero sige, habang humahabol to, parin Daniel, pagbigyan na natin isa pang Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Mister, nasawi, misis, nakaligtas ng sumalpok ang sinasakyang motor sa poste sa 13 Martires. Diyan po sa may Cavite. Report mula kay Kuyang Arman Cabe. Kuyang Arman, good morning. Good morning, Kuya Daryl and Ate May. Dead on the spot ay isang mister ng tahanan. Samantalang nakaligtas naman ang misis nito nang sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa konkretong poste sa gilid ng kalsada sa Governor's Drive, Barangay Conchu, 13 Martires City, Cavite, kanina lang madaling araw. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Rainier, 36 anyos, isang security guard, at misis nito na si Pamela, isang empleyado kapwa residente na Barangay Agudo na nabanggit na lungsod. Ayon sa payag sa pulisya ng misis ng biktima, may kabilisan umano ang kanilang takbo at hindi nagawang magminor ng kanyang mister at diretsyong sumalpok sa poste kung saan agad umano siyang nakatalon. Ayon naman sa pulisya, lasing umano si mister nang mangyari ang aksidente. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa si Pino, may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat kay Kuyang Arman Cambe mula Calabarzon. ingat din dyan. Speaking of checking yung saro, i-check na raw natin yung oras at kailangan mag-break sa oras po na 9 na minuto bago mag-alas 5 ng morning. NBI at Showbiz sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Nagbabalik po ang Pinoy Gising. Bago tayo mag-showbiz, alamin muna natin ngayon sa NBI kung tumanggi ba ang landlord na ipaayos ang sira sa inyong inuupahan. Para kila sa inyo pala to dyan, di ba yung landlord? Bawal daw yun. Oo, shoulder data nila. Hindi ko alam bakit. Pero ito, explore natin mula kay Gargar sa kanyang NBI. Nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Tumanggi ang landlord na ipaayos ang sira sa iyong inuupahan? Nako, bawal ito. Maliban sa magandang matitirhan, swertihan din ang makahanap ng landlord na madaling makasundo. Ngunit paano kung may sira sa iyong inuupahang property pero ayaw itong ipaayos ng iyong landlord at OA sa pagtanggi? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alinsunod sa Civil Code of the Philippines at Batas Pambansa bilang 877 o Rental Law, tungkulin ng bawat landlord na
panatilihing nasa maayos na kondisyon at ligtas ang anumang uri ng property na kanyang pinapaupahan. Ayon sa batas, parte ng warrant of habitability ng isang landlord ang pagpapagawa ng property, lalo na kung ito'y major repairs tulad ng taga sa bubong, sira sa parte ng bahay o sirang linya ng tubig o kuryente. Nakasaad din sa batas na hindi maaring ipasagot ng landlord ang lahat ng gastos ng pagkukumpuni sa umupa, maliban na lamang kung ito'y dahil sa kapabayaan ng tenant. Kung tumanggi ang landlord na ipagawa ang sira sa iyong inuupahan, maaari kang gumawa ng demand letter para ipaalam sa kanya ang problema. Ngunit kung wala pa ring aksyon, maaaring magsampa ng reklamo sa barangay o sa tanggapan ng Housing and Land Use Regulatory Board. Kaya sa mga landlord, huwag lang puro singil ng upa ang dapat gawin. Kaligtasan ng bawat tenant ay dapat mo ring tiyakin. Huwag takasan ng obligasyon para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Alam na ang inyong mga karapatan sa lahat ng may mga landlord. Uy, grabe pwede ka pala mag-demand letter sa Yan. iyong landlord kapag may... I demand that you fix my roof. I demand that you lessen the rate. Ay, di pala, hindi. Akala ko kasama yung lessen the rate. Hindi pala. Anyway, sa ating showbiz, Piolo Pascual, pinag-iisipang mag-date kasama kami ni Anton. Talaga naghati pa kayong dalawa no? Tig-isang araw na lang kayo. Hindi. Siyempre, lang ako. Tititig lang ako. Para sa kanya talaga. Oo. Titig lang ang person. Good girl ka ngayon sa kanya. Piolo Pascual, pinag-iisipan na hindi magbayad ng buwis. May magta-tax break dahil corrupt daw ang mga politiko. At Jake Cuenca, ilang araw nang umiiyak nang hiwalayan ni Chi Filo. Ay, break na sila ni Chi. Akala ko parang nakitaan ko na sila ng forever. Ayan, wala rin pala. Anyway, alamin natin ang mga detalye yan mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na nga. Ano yan, 35,000? Yan! Pagkakakitahan yan. Yun lang naman yun. Pag nagbigay ka ng malaking halaga, pagkakakita. Ay, ano ba yung mo? Collagen? Hindi. Vitamins ba yan? Parang feeling ko, hindi ko alam Ititinan ko pa sa Google. Yan. Kasi binigay lang sa akin ito Baka mamaya Akala ko yun yung parang tiki-tiki. Huwag mo napasahin on air. Baka mamaya ano yan. Kung ano yan. Ano siya? Sa mukha? Collagen ba yan? Ski, ayun. Ay, Japan, Korea. Ay, anyang haseyo! Pagpatak mo, nag-aanyong ka na. Akala ko made in Madagascar kasi nakalagay Oo, Madagascar. Oo, kaya feeling ko ano ba to? Para ba sa akin to? Parang hayop ang tingin na sa akin kasi Madagascar Pero hindi, in Korea. So pagpatak mo, Koreana ko na. Classmate ka na. Alam mo, mahal mga ganito kayo. Talaga ba? Anyway, sa aking balitang showbiz, mga kaibigan, nako. Pero hindi ko type si Papa P. Ay, sino type mo? Gusto ko lang siya umarte, pero hindi ko siya type. Makadate, ha? Makadate. Ang gusto kong makadate, alam ko sino? Sino? Si Roderick Paulati, kasi gusto kong tumawa. You want to have a happy, funny date, ika nga. Yes, funny date lang. Ayoko nung yun, magkakailangan kayo. O, di ba? Mabanga? Magamit na kaya. Anyway, going back dito kay Piolo Pascual, pinagbabalakan nga nitong si Piolo Pascual na wag na magbayad ng buwis. Ayon dito sa aktor, meron siyang back tax na dapat bayaran at hindi pa niya nababayaran at pinag-iisipan niya na wag na itong bayaran kasi baka mapunta na naman maulit lamang at mapunta lamang ito sa bulsa ng mga corrupt na mga politiko. Sabi niya gano'n. Medyo malaki-laki din daw ang babayaran niyang back tax. Kaya sabi niya, nangihinayang siya sa pera na kanyang ilalabas kung mapupunta lamang din sa bulsa ng politiko. Pero, nagbibiro lang daw siya. Joke only. Obligasyon kasi yun. Sabi niya gano'n, inaayos na raw ng kanyang accountant ang kanyang mga bayarin sa back tax. Sabi niya gano'n. At
at babayaran niya raw ito, hindi niya raw ito tatakbuhan. Pero aminado ang aktor na talagang bad trip siya sa nangyayaring nakawana sa kaban ng bayan. Ayon dito sa kay Piolo, sana daw magkaroon ng konsensya ang mga politiko at huwag nang pahirapan palalo ang mga mahihirap. Ayan. Totoo yan, ano? Exactly. Ang mga mahihirap lalong naghihirap at ang mga mayayaman lalong yumayaman. Yun. Oo. So yan mga kaibigan, ang sinasabi nito si Piolo Pascual, nagbibiro lamang daw siya doon sa kanyang sinabi na hindi siya magbabayad ng buwis, pero sana daw ay makonsensya ang mga politiko na nangungurap sa kaban ng bayan. Ayan. Samantala, nako, oo, iba-iba talaga ang pagtanggap ng ang pagtanggap ng tao sa kabiguan, no? Yeah. Katulad nitong kasi kapag ako merong halimbawa nabigo ako sa isang bagay, never mo ako makikita na nalulungkot. Oo, tinaano mo pa nga eh. Dinadama sa jokes, tawa. Ganun ako eh. Pero may mga tao, hindi ko naman masisisig yung mga tao na talagang isinusubsob yung kanilang mga sarili sa pagtangis. Ang lalim, no? Pagtangis. Filipino prop. Naiyak ng iyak at hindi na halos makakain. Kasi ako hindi talaga ako ganun. Naku eh. Kasi ang may sinabi kasi ang tatay ko sa akin na bago siya namatay na kapag wala ka na magawa sa isang sitwasyon, tanggapin mo na lang. Yun ang hanggang ngayon naging mantra ko sa buhay. Kaya ito itong si Jake Cuenca, naku, hindi na makapag-toothbrush. Sa sobrang depressed. Toothbrush na pabayaan na. Sobrang sad. Sa sobrang depressed niya sa paghiwalay nila nitong si Chi Filomeno. Ba't pa sila naghiwalay? May bago daw si Che. Ay, talaga ba? Oo. Ay, bilyonaryo, taga Cebu. Sabi lang daw Sabi ni Christian Gaza Siya pala yun. Oo. Ni Sian Gaza, sabi ni Sian Gaza, anak daw, ito daw ay anak ng mga Luwilier, si Mata Luwilier. Si Kaya Enro naman Villar pala, huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak, wala ka na mangyari, no? Di ba dapat let's be happy na lang for them, no? It's not your loss, no? Hindi, parang talaga mararamdaman niya talaga yun eh. Oo nga, kumbaga yun ang kailangan mo lang isipin. Isipin mo lang na it's not your loss. Malay mo sinave ka ni Lord from that relationship. Because there will be something better. Yes. Ganun naman yun eh. Ganun naman talaga lagi. Correct. So yun, hanggang ngayon daw ay ilang araw na raw iyak itong si Jake Cuenca at hindi na nga makapag-toothbrush man lang. Sure, kung hindi ka makapag-toothbrush, ibig sabihin kahit maligo, hindi ka na nakakapaligo nun, no? Oo. Diba? Lalo kapag ka-depress ka sa isang Di ba may siya? Batang Quiapo? Baka hindi siya nagtutoothbrush pag pupunta doon. Hindi siya naliligo. Hindi na ipag-usap, baka maamoy. Wag mo nang sabi iba. Oo. Huwag mo tama yung iba. Totoo yun. But anyway, yun siguro kailangan lamang ng kausap lagi nitong si Jake. Yeah. Yan ang support system ang kailangan ni Jake Cuenca ngayon. Kaya sana doon sa kanyang mga kaibigan ay suportahan, ang tawag dito? Dalaw-dalawin nyo. Yes, kausapin lagi si Jake. Yeah. Provide the support needed. Pero huwag naman na yun para, sabi ko sa iyo, baka mamaya ganun pa gawin eh. Hindi yun yung kailangan niya. There's no blaming. Anyway, naman aking mga balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Mima. Salamat, Mima. Nagmahal lang. At salamat sa dala mong pampaganda para daw kay Larmaine. Gumanda daw yung kanyang kamay. Ang kamay lang ang gumanda. So, oras natin na 3 minuto. Pero maganda ka naman na kasi. Kaya yung mga hands kailangan na ayun. Hands ko lang hindi. Parang lalaki. Parang lalaki. Wala daw scent yan. O siya, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng morning. Ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies.
Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat. Gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ito na po tayo ulit. Nagbabalik po ang Pinoy Gising. Meron na tayong 6 na minuto na. 6 minutes. Makalipas po ang alas 5 ng maulan pero maganda pa rin Tuesday morning! Yahoy! Yehey! Ayun na. Yan! Nakaabot siya. Good morning po ulit. Dire-diretsong balitaan tayo. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sumaatin lahat ng biyaya ng Panginoon. Amen! Ikadalawang oras na po ng Pinoy Gising on a very glorious Tuesday morning. Punong-puno ng pagpapala at good vibes lang. Bagamat tayo ay in one with prayers and help sa mga kababayan natin sa norte na nasa lanta mismo ng super bagyo. Pero saluhan niyo muna kami nang bahala sa inyong good vibes on a Tuesday morning. 2 oras sa balitaan, sa ikalawang oras na tayo hanggang 6 in the morning po kami. Daryl Justin, Maine Barreto, Anton na walang apelyido. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito muli ang ulo ng mga balita ngayong Tuesday morning. Super Typhoon Nando, inaasahang lalabas na ng bansa ngayong araw. Panibagong LPA sa labas ng PAR, mataas ang tsansa na maging isang bagyo. Pinoy Gising! Pagdinig ng Infracom sa maanumalyang flood control project, dapat nang ipaubaya sa ICI ayon kay House Speaker D. Pinoy Gising! Sa mga motorista, panibagong oil price hike, aarangkada na mamaya. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 14 patay sa kaguluhan sa bilangguan sa Ecuador. Pinoy Gising! Sa Sports USA, pasok na sa quarterfinals sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championships. Pinoy Gising! Sa ating Let's Prove It, totoo nga bang isa ang pagpupuyat sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng pimples? Parang tama ito. Kung na natin patunayan. Di ba? Sige. Nagbe-breakout ako pagkapuyat na puyat. Ayun lang. Tara, let's prove it mamaya. Pinoy Gising! Coco, Rene ko at Zaldi ko. At Jayco at Coco Martin. Ay, hindi, walang kinalaman si Coco Martin. Rene ko at Zaldi ko, magkamag-anak daw. Confirm natin mamaya kung ito ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo ng mga balitang showbiz. Si Mark Heras, masakit na ang ulo sa mga gastusin. Paggawa ng sexy film, pinasok na rin para kumita ng pera.
Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo ng mga balitang showbiz, si Nadine Lustre itinangging may kinalaman sila ng kanyang boyfriend na si Christoph Barrio sa pagkasira ng mga coral reef. Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Pareto sa Pinoy Gising! Mabilis ang good morning ulit sa ating mga taga-subaybay online sa 16 million viewers na meron tayo this morning. Mabilis ang good morning po kay na Kuyang Nelson Malinaw. Kuya Nelson, good morning. Kuyang Dave Alan Esconda ng Valenzuela. Andyan din si Kuyang Jack Leo Becar ng Tondo, Maynila. At ang shoutout sa mga... Jack Leo? Si Jack Parang Leo. Di ba na nakarang weekend? Ayun nga pala. Si Jack Leo. Parang parang mala yan. Titanic ha. Yes! Shoutout daw sa mga relatives niya sa Osaka, Japan at Tondo sa Maynila. Ayun. From Osaka to Tondo. Real quick. Yes. Kuyang Matthews Tolentino. Hi! Ayan, Sino taga-Osaka? Hindi, shoutout lang kamag-anak daw. niya. Kamag-anak niya. Jack Leo. Ni Jack Leo. Jack Leo may kamag-anak sa Japan. Yern. Si Mama Susan Eronimo, nandiyan na rin. Masu, good morning. Mama Rosie Cordova. Parang bago ito. Si Mama Rosie Mama Cordova. Rosie. Mama Ros. Good morning. Magandang morning, Mama Rosie. Ayun. Papa JM Becuña. Ayan na siya. Papa JM. Madam ng puso niya raw. Ikaw, good morning. Parang din rin tayo. Ayan na. Kuya Tristan Wyatt Vegetables. Good morning sa iyo. Papa Trish. At syempre, nandyan si Virgie Jarvis nagbabalik. Hi, si Mama Virgie. Kamusta? Taga-saan nga si Mama Virgie? Kalimutan ko sa taga-saan. Ito si Mama Virgie Jarvis eh. Ganda ng apelido Jarvis. No? Siya may taga-US. Jarvis. Hindi, alam ko si Miss Ning, taga-Hawaii. Si Miss Ning ay taga-Hawaii. Ayan. Si Kuyang Felix Malapitan. Bago ito si Kuyang Felix. Ay, ano niya kaya si Malapitan. Si Mayor ba? Mayor Along, ayun. Itong si, parang wala nakalagay si Virgie kung taga-saan siya. But anyway, bukod kay Jervy, si Kuyang Efren Lariosa. Shout out daw kay Efren. At sigaw mo daw. Kuya Efren! Ayan. Efren! Shout out! Shout out Ayan si Kuyang Bengkong Junior ko. Ayan gising na rin siya. Herman Bengkong. Bengkong lang. From Paco, Maynila. Papa Rene Avila na sa Uyo. Hi! At syempre si Batman! Ayan ang favorite mo na consistent pa rin daw tayong number 1. Sana sa ratings din consistent number 1. Ayan. Lalo na sa pinagkakatiwalaan na angkor, tayong dalawa daw. Thank you. Salamat sa tiwala. At pinaka-the best. At laging updated sa showbiz. Mima at Mama ng... Hindi lang Mima. May Mama ka na rin. Mima at Mama. Mima at Mama ng bayan. Walang iba. Ka-level mo raw. Aba, hindi... ito ba local o foreign? Foreign yan. Local pa rin. Local pa rin. Ka-level mo daw. Sino? Lydia De Vega. Ang taray! Asia's fastest, queen. Nakita ka niya wala na siya. Merkado yan. Lydia De Vega, merkado yan. Na siyang, siya yung naisa pelikula pambuhay niya. Oo. Tinagurian siyang Asia's fastest queen. Ayan. Tapos nag-ano siya. Kaya lamang, ang service niya ay ibinigay niya sa Singapore. I mean, yung nagturo siya. Naging coach siya doon sa Singapore bago siya bumalik ng Pilipinas. And then, parang she succumbed to cancer. Parang gano'n. Parang last year yata o 2 years ago, parang gano'n. Last 2, napahabol Norberto Glenoga. Ayun. Shout out daw from Pili, Buhain, San Marcelino, Zambales. Ay, ingat po, Zambales pala ha. Nakausap ko kahapon ang representative ng Zambales sa Mrs. Universe Philippines at Mrs. Universe. Kamusta naman? Ayun. May pa-catering? Nakausap niya, ayan. Thanks. May pakain. That's good. Last na si Mama Ella Derequito. Mama Els. Good morning, good morning. At si Mama Janet Gaudia. Ayun. Parang bago, Janet Gaudia. Janet Gaudia, good morning. Mama Janet, good morning. Mukhang fan siya ng foundation ni Ronnie Liang. Yung ay, talaga? Project nito yun, shoutout daw eh. Ayun, mukhang fan siya. Yan yung nung nakaraan. Nag-shoutout din yata kay Ronnie Liang. Yung sinabi ko na siRonnie Liang, napakabango. Yes. Napakabait na mukhang lalaki. isa siya sa mga supporters ng Project Ngiti Foundation at ni Ronnie Liang. Ayun. Smile Train ba yan? O baka iba? Parang iba ata. Yun niya, iyan yung mga nag-ano, di ba? Mga nagbibigay ng free na operation sa mga bingot.
Ayun, thank you. Good morning po ulit sa lahat na nakikinig sa atin sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo kanilang mga TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23. Diretso na ulit tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kumpiyansa si House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na gagawin rin ni House Speaker Faustino Boji D. III ang hakbang na ginawa noon ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mabilis na paglalaan ng pondo sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ito'y dahil sa posibleng epekto ng super bagyong Nando na pinalakas ng hanging habagat sa ilang lugar sa bansa. Ayon kay DS Ortega na mas mainam kung mas maaga ang preparasyon sa bawat rehiyon, partikular ang operasyon sa mga programa ng national government. Sinabi ni Representative Ortega na hindi maaaring ipagsawalang bahala ang epekto ng bagyo kaya inaasahan na nila ang magiging hakbang ng Kamara laban sa natural calamities. Dagdag pa ng mambabatas na magkakaroon sila ng meeting para sa bagong direksyon na at tatahakin sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Dean. Pakinggan natin ang pahayag ni DS Ortega. Sa lugar nila yung parang ay nung bagyo. So I'm guessing they're doing the same. Pero sa atin naman po, basta maaga po yung preparations, yung support na program po from the national government and dito po sa House. Eh syempre, sabi nga natin na meron na tayong parang roadmap dyan saka meron na tayong parang push button style na nga. We're expecting the same actually at syempre, hindi naman po natin na pwedeng pagsawalang bahala. Kasi parang yung mga past few days po, past few years, past few weeks, parang nag-iiba po talaga. May effect po yung climate change sa mga natural na calamities na nangyayari po sa ating bansa. Actually, hindi lang po sa atin, parang sa buong mundo, nakikita nyo, there are flash floods everywhere. So, kailangan po paghandaan talaga yung mga ganun bagay. Sana po na gaya po nung nasabi ko, inaasahan ko po na itong linggo na to, magkakaroon kami ng leadership meeting or some sort of meeting para sa bagong direksyon, sa bagong tatahakin ng leadership sa kalang Napakinggan po ninyo ang tinig ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V. Pinoy Gising! Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Boji D. III na matututukan at magiging patas ang ipinasang proposed national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Speaker D, masusing tinatalakay at binubusisi ng Budget Amendments Review Subcommittee ang sa deliberasyon ng House Appropriations Committee ang 2026 national budget. Binigyang din ng leader ng Kamara na mababantayan ang pagproseso sa pondo upang maitama ang alokasyon sa mga ahensya ng gobyerno matapos tapyasin ang 255 billion pesos na pondo mula sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker D. Una-una, alam niyo naman po na talaga ang pinaglalaanan natin ng oras ngayon na to make sure na transparent at ang ating pinapapasang proposed budget for 2026. Katunayan yan na ngayon ay meron tayong ginagawang budget amendment and provisions sa subcommittee na kung saan maraming mga member ng House pinatalakay at binubusisi ang proposed budget for next year. Kaya naman ako po ay yan ang aking dapat natin pagtuunan ng pansin at hinihiling po sa inyong lahat na sama-sama nating bantayan ang proposed budget na to nang matiyak na tama ang paglalaanan ng pondo ng bawat sentimo para po sa ating sambayanan. Yan po ang tinig ni House Speaker Faustino Boji D. III. Pinoy Gising! Siyam na minuto na po, 19 minutes makalipas ang alas 5 ng Tuesday morning! Yahoy!
Umaasa si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na maipaprioridad ang Budget Amendments Review Subcommittee ang paglalaan ng karagdagang pondo para sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura sakaling mag-convene na ito ngayong araw. Kasunod ito ng deliberasyon ng Kamara para sa panukalang 2026 National Budget. Ayon kay Representative Swansing, ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Kongreso na magkakaroon ng BARSC matapos i-abolish o alisin ang small committee. Anya, mahalaga ang papel na gagampanan ng BARSC na magpoproseso sa alokasyon ng bawat ahensya ng gobyerno. Matatandaang nasa 255 billion pesos ang tinapyas na pondo mula sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Una lang naglabas ng menu o guidelines si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga ahensyang maaaring paglaanan ng pondo na mas kailangan ng mga Pilipino. Nangako sa publiko si Representative Swansing na ang bawat pisong magagastos sa pondo ng bayan ay mailalaan o mapupunta ng tama o mapupunta sa tama batay sa pangangailangan ng mga Pilipino. Gising! Samantala nakatakdang magpulong ang mga House Leader at Committee on Ethics and Privileges para pag-usapan ang pagbabalik bansa ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III na kanilang pag-uusapan ang kahihinatnan sakaling umuwi na ng bansa si Congressman Ko matapos ilabas ang Notice of Revocation sa travel clearance ng mambabatas. Ayon kay Speaker D, wala pa silang ideya kung natanggap na ng mambabatas ang direktiba sa kanya na kanselahin ang kanyang travel clearance at bumalik ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Matatanda ang huling update ay nasa Estados Unidos si Congressman Ko para sa kanyang medical treatment. Binigyang diin ng leader ng Kamara ang pangangailangan na magkaroon ng presensya at masagot ng personal ni Congressman Ko ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya, partikular ang issue ng insertions sa 2025 national budget at anomalya sa flood control projects. Sakaling hindi tumalima o sumunod sa 10-day period ang kongresista, posible itong maharap sa disciplinary at legal actions. Gising! Buo ang suporta ng House Infrastructure Committee sa Independent Commission for Infrastructure na tumutok at nag-iimbestiga sa issue ng palpak at maanomalyang flood control projects. Ayon kay Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung sila man ay iimbitahan, handaan niya silang makiisa sa hakbang na ginagawa ng ICI. Kanilaan niyang ibibigay ang mga dokumento at ebidensyang natuklasan sa mga nakaraang pagdinig ng komite. Kinumpirma naman ni Ridon na wala pa silang nakatakdang petsa sakaling magpatuloy ang pagdinig ng Infracom. Anya, kanila nang kukonsultahin si House Speaker Faustino Boji D. III para sa magiging direksyon ng bagong leadership sa komite. Iginiit ni Ridon ang pangangailangang malaman ng Infracom kung tuluyan na bang ititigil ang kanilang pagsisiyasat sa issue ng flood control. Una nang sinabi ni Speaker D na sa naging ambush interview na dapat nang ipaubaya sa ICI ang investigasyon ng Infracom dahil sa kawalan ng tiwala ng publiko at pagkakadawit ng ilang mambabatas sa naturang issue. Gising! Humarap na si Senate President Vicente Tito Soto III kay Justice Andres Reyes Jr., Rogelio Singson at Rosana Fajardo ng Independent Commission on Infrastructure o yung ICI. Ipinaliwanag ni Senate President Soto sa komisyon ng proseso sa Senado sa pagsusulong ng amendments at insertion. Ito'y kaugnay ng ginagawang investigasyon ng ICI sa flood control anomalies. Una rito, inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na Kongreso ang pinagmulan ng original sin ang pinag-ugatan ng kasalanan kaya naging impyerno ang buhay ng karaniwang Pilipino dahil sa pagbahabunga ng korupsyon, palpak at guni-guning flood control projects. Ayon kay Senator Lacson, kung hindi nag-insert ang mga kongresista at mga senador, walang pondong pagkukunan ang tiwaling opisyal sa Department of Public Works and Highways. Gising! Sabi sa inyo if there's a ghost, who you gonna call? Ghostbusters. Yun ang ICI na ngayon, ang Ghostbuster Ay, at saka, ako naman kasi nagwa-wonder, well, may point nga naman din si Tito Sen na sa Kamara kasi karamihan, yung bulto ng mga pangalan,
Si Lacson ba? O yun, di ba? I mean, still from the Senate, they're saying na it At came from the nag-tandem nga pala to nung election, ano? Di ba sila noong 2022? Tambalang Tito Sen tsaka Ping Lacson for President and Vice respectively. Dapat lang din niya talaga kasi gaya nga din naman sinabi ni Speaker D, wala na nga yung tiwalang taong bayan sa inyo kasi mismo dito sa ating mismo dito at our house may problema. Naalala ko na naman tuloy yung sinabi ni E.S. Bersamin, clean your house first. Mukha naman nagsimula na sila sa cleaning nga, 'di ba? Parehong heads ng kapulungan bumaba. Both houses, the upper house and the lower house na ilinis na. Kapon tuloy nanonood ako, share ko, napanood ko yung compilation kung paano na nito si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Talaga ba? Doon sa mga oras. Okay. Tapos may isa doon, si Jinggoy ata nang hingi ng 15 minutes additional. Haba yan, ha? This does not include Mr. 10 Chairman. minutes, including your opening statement. Mr. Chair don't want the opening statement to be part of it. No, 10 minutes, go! 10 minutes, including your opening statement. Kasi even their names, at saka, wala namang suspension pa na inire-report for today sa Senate, di ba? Wala naman. Kahapon, mukhang resume today. So we're expecting today. Pero ang Blue Ribbon ba? Today o Thursday pa? Parang Thursday pa ata ang Blue Ribbon. Hindi ko lang sure. Pero dapat kahapon yata, Yung may ibubuking daw sila na evidences. Yeah. Pero feeling ko yon hindi mangyayari sa committee hearing, kundi sa plenary. Most likely. Mukhang sa plenary nila i-discuss yun. At most probably sa privilege speech ng isang senador kung sino man yun naka-schedule. Tingnan natin kung anong kahinat na nito over the course of the next days. True. Anyway, bago tayo maghanap buhay. Maghanap buhay na pala. Oo. Babatiin ko lang nanonood sa Dubai. Taga Dubai. Kasi nga meron tong may pasabog kasi itong si Avril, yung kanyang, alam ko, sister-in-law mo nga ba ito? Yung kanyang sister-in-law ay nag-skydive. Ay, wow! Countdown. Alam mo kung para saan? Para saan? Magko-concert daw ang SB19. Doon? Oo. So fun itong sister-in-law ni Avril dyan sa Dubai at nagpa-skydive countdown. Ay, sosyal. Pa-skydive countdown. Sa October 11 daw yung SB19 dyan. Sa 2020, October 11, 2020. This year pala. Sa October 11. Coca-Cola Arena daw dyan sa Dubai. Hindi pa ginawang 11 doon, no? Mukhang nagay. Oo nga, ba't hindi pa 11-11? 10-11 pala. 10-11, mga followers na SB19. So parang siguro nagyayaya to ng mga makakasamang Pinoy doon. Akala ko ikaw inaaya, pumunta ng Dubai. Wala nga, nantay ko nga hindi. Lungkot ka pa, tandaan mo. Wala ka pa ata nakuha ticket sa My Chemical Romance dito. Next year, di ba? Sold out! Diba? When I was a young boy, my father, sabi merong ticket. Pero, wala. Well, marami kasi. The millennials would really relate sa My Chemical Romance. Sigar, di ba? Favorite ni Gar yun? Oo. Bagay sa kanya yun. Puro may chemical tsaka romance. Ay, nako. Chemical lang. Anyway, good morning dyan. Ay, good evening dyan sa UK. Good evening, nasa UK kasi siya. Nasa UK. Oo, pero nasa Dubai. Don't forget the clothes in UK, ha? UK. All my clothes are from UK too. That's a double UK squared. Yan, that's UK squared. UK. Nako. Anyway, sa mga SB19 fans dyan sa Dubai, bili na. Abang lang kayo dyan. Malapit na yan. Malamang, pag-refresh na naman kayo ng website, wala na naman. Padala nyo. Good evening, good morning, good afternoon kung saan man po kayo nakinig worldwide. Ayan. O siya, hanap buhay muna tayo parang Manila Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Ako pare, nawala ka ng 1 week. Si Pam, isa lang ang bukang bibig. Miss niya na yung asawa niya. Pero walang sing-sing. Alas 5:28 na po. Tawag doon, di ba? Work wife, work husband. Hindi. Alin ba? Meron talaga siya. Saan? Sa out there. Iba pala yung sinasabi mo, yung singer. Hindi, ito. Si Pam! Ito nga, si Pam. Si singer sabi mo. Bakit siya may sing-sing? Hindi, kasi sabi niya, miss niya ng asawa niya, wala naman siya sing-sing. Yung asawa mo nga sa labas. Asawa mo. Ano ayoko sabihin. 5:28 na po. Kailangan ko na magkape. Magbabalik po ang Get me the Pinoy. coffee.
Gising! Gising! Pino! At nagbabalik po tayo sa Pinoy Gising sa DWIZ at Anil Channel 23. Good morning po sa mga may plakang 3 at 4. Wala kayong coding ngayong araw dahil sinuspindi po yan ng MMDA. Kaya yung mga may coding ng Tuesday, yung mga kumakanta ang team song nila ay coding ako pag Tuesday. Hindi effective ang kantang yan dahil malaya kayong makakabiyahe today. Pwede kang malate ng uwi. Yan. Pwede kang mag-overtime sa opisina, hindi sa iba. Ha? Kasi yung iba nag-overtime sa iba. Yung iba, overtime sa opisina. Yun lang dapat ang overtime, ha? Oo, tama. At sa The Real One, yun lang ang overtime ninyo. Huwag kayong pasaway. Ayan. Dahil... Parang may pinatatamaan ka ba? Hindi. Ako yung nagpapaalala lang, partner. Nagpapaalala lang naman ako. Iyan na isang friendly reminder from your friendly home radio DJ. Hala. Mag-anniversary, malapit na. Ayun. Abangan ang pakulo na iyan na inihahanda ni Mr. Braganza et al. Et al. Ni Mr. Braganza et al. Siya station manager eh. Ayun. O sa oras natin. At marami sila. Et al nga eh. Mr. Braganza et al. Kasama magiging direktor ng programa. Ayoko na sabihin, baka sabihin, ang aga niya i-booking. Ay! 33 minuto na, makalipas ang alas 5 ng morning! May update na po ang Pag-asa, kaya alamin na natin ang latest sa lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Inilabas na po ng Pag-asa ang panibagong Tropical Cyclone Bulletin ngayong alas 5 ng morning para kay Super Typhoon Nando. Patuloy po ang bahagyang paghina ng nasabing super bagyo at inaasahan natin anytime this morning papalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan si Super Typhoon Nando sa lokasyon niyang 265 kilometers, kanluran ng Kalayan, Cagayan. May taglay na lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 230 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon sa direksyong pakanluran o westward sa bilis na 20 kilometro kada oras. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Ilocos Norte, northwest portion ng Apayao at northwest portion ng mainland Cagayan kasama ang kanlurang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa Batanes, the rest of Babuyan Islands, the northern and central portions of Cagayan, the rest of Apayao, maging ang western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union. Signal number 2 po yung mga nabanggit. Habang signal number 1 naman, sa mga lugar na lalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, the rest of Mountain Province, Ifugao, the rest of Benguet, nalalabing bahagi ng La Union, hilagang bahagi ng Zambales, hilag at gitnang bahagi ng Tarlac, maging ang hilaga at gitnang bahagi po ng lalawigan ng Nueva Ecija. Sa track and intensity forecast ng nasabing super bagyo, inaasahan niya po natin na magpapatuloy sa west-northwestward o kanluran, hilagang kanluran ang direksyong tatahakin ni Nando hanggang makalabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong umagang ito. Pagkatapos niyan, bukas ito ay gigear na po ito, liliko na ito pakanluran hanggang sa tumama sa timog na bahagi ng bansang China. Pero wag pong magpakampante dahil meron pa nga rin pong nababantay ang LPA sa labas ng PAR na may mataas na tsansang mabuo naman po bilang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Pag ito'y pumasok sa loob ng PAR at naging bagyo, ang pangalan niya ay si Opong. Isa itong magalang na bagyo. Opong. Opong. Walang M ha. Kasi yung Ompong, si Kaompong yun. Ng Senior Citizens Party List. Ito, si Opong. Ayan, pagbabasahin tayo dapat yan, Opong. Opong. May tono. May tono. Kailang Opong. Ayun. Pagkatapos kasi nun, si Wanji. Kaso wala si Wanji ngayon. Paulo yung susunod doon. Pero pag pumasok po yung bago, si Opong naman po yan. May storm signals pa rin po sa ilang bahagi ng northern at central Luzon at patuloy na palalakasin ng nasabing super typhoon ang southwest monsoon o habagat na magdadala pa rin ng moderate to at times heavy rainfall sa malaking bahagi ng northern Luzon, Cordillera Administrative Region, maging sa central Luzon at kasama na po dyan ang Metro Manila hanggang sa araw na ito. Kaya naman, manatili po nakatutok sa DWIZ News at Anil Channel 23 para sa mga latest updates sa lagay ng panahon. At yan muna ang latest weather report. Question! Yan. Sige. Saan
projected ang lakad. Nung LPA? Oo. Okay. Yung sa LPA, ayon po sa latest weather models ng Pag-asa, they are expecting na pagpasok nito, westward ang magiging kilos. So, ang maaaring tumbukin nito ay ang Eastern at Central Visayas. Pero, inaasahan nila na magkakaroon ng shift to west-northwest at maaaring mahagip ang Southern Luzon, Central Luzon at Metro Manila. Dadaan sa gitna. Maaaring dumaan po ito sa gitna. Pero nakadepende pa sa other environmental aspects sa labas ng ating area of responsibility. Yung mga factors na like high pressure area sa may Japan, meron ngayon na tumutulak po sa mga bagyo kaya nagkakaroon ng bahagyang southward o patimog yung shift ng naturang mga weather disturbances lalo na dito sa ating bansa. Kaya tune in lang at may mga weather updates tayo around the clock sa ating mga social media pages. Kailan nga inaasahan pumasok? Today papasok. Today. And may possibility na today mag-intensify bilang tropical depression Opong. Huwag kakalimutan yung susunod na pangalan. Si Bagyong Opong. At Opong, yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Maraming salamat sa iyong intensified weather update. I-record ko na yan. May lumabas, may papasok. Ayan po, kaya magtuloy-tuloy po tayo sa ating pag-iingat. Sa pang-opong. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakipagpulong sina Senate President Vicente Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ay kaugnay pa rin sa investigasyon ng Senado sa mga sinasabing katiwalian sa flood control projects. Ayon kay SP Soto, nagkaroon sila ng konsultasyon tungkol sa magaganap na panibagong hearing ngayong araw. Matatandaan ngayon daw, may hearing today. Matatandaan na ilan sa mga iniimbestigahan ng Senado ay humihingi ng proteksyon sa Department of Justice at nais makapasok sa Witness Protection Program. Una rito sinabi ni Senator Lacson na ang mag-asawang Pacifico at Cesara Discaya ng Alpha and Omega Construction Company ay umaapela na makapasok sa WPP kung saan nakipag-usap na sa kanila o nakipag-usap na sila kay Secretary Remulla. Pinag-usapan din ang sitwasyon ni Bryce Hernandez, dating Bulacan Assistant District Engineer na umamin na sa katiwalian at nakipagtulungan na sa investigasyon. Ang nasabing pagpupulong ni na SP Soto, Secretary Remulla at Senator Lacson ay inaasahang paghahanda na rin sa panibagong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw kung saan mayroong sinasabing malaking impormasyon na ilalabas ang komite ngayong araw. Pinoy Gising! Ayun pala yung pasabog for today's video. For latest video. So may hearing. Confirm na may Blue Ribbon Committee hearing. Later. Ayun. At tingnan din natin kung ano pa yung mangyayari. Hindi ka pa sure sa confirm kasi malay mo hanggang mamaya may mga pag-aanunsyo ng may pahabol, no? Oo, dahil nga sa bagyo, ano? Pero bagamat ina-expect natin na may mga pag-ulan na moderate to heavy sa Metro Manila, base do sa latest weather advisory ng Pag-asa. Heavy rainfall warning, naka-yellow warning ngayon ng Zambales at Bataan. Kakalabas lang kasi kaya hinahabol ko na ngayon. Pero yung Metro Manila, inaasahan na magiging light to moderate na lang pala all throughout the sa day. Maghapon. So may bagyang improved weather conditions na ho tayo. Hindi kagaya sa ibang mga lugar. Oo, kaya in-expect natin na all throughout the day. Pero all throughout the week, asahan natin na may mga pag-ulan sa ating bansa. Ayan ang dapat i-expect natin. O siya, ito na pala. Meron na tayo sa oras natin na 19:30 minuto bago mag-alas 6 ng morning. Aray Maner, tanggap na tayo ng sunod-sunod na mga report. Mga taga-DPWH na sumisira at nagtatamper ng mga dokumento mahaharap sa kaso. Report Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Mahaharap sa kasong tampering of evidence at obstruction of justice ang mga taga-DPWH na mapapatunayang sangkot sa pagsira at pagtamper sa mga official documents.
Ito niyag ni Blue Ribbon Committee Vice Chairman Senator Erwin Tulfo sa harap na report na may mga tauhan ng DPWH ang sinisira at tinatamper ang opisyal na dokumento. Git ni Tulfo, malinaw na tinatangka nilang pagtakpan o itago ang mga ginawang pagnanakaw. Tiyakaan niya na kabilang sa pinagtatakpan ng ilang mataas na opisyal na sangkot sa flood control anomalies, bagay na ayon kay Senator Tulfo ay nakakagalit. Sinabi naman ni Senator J. Versito na naging one big criminal syndicate ang DPWH at District Engineering Office, kaya ilang kasamahan ng mga naakusahan ng sinisira ang mga mahalagang ebidensya. Hindi anya ito maganda dahil isa itong uri ng obstruction of justice. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tawag pa tayo ng isang patrol report. DLTR magtatalaga ng libreng sakay sa Commonwealth Avenue dahil sa kakulangan ng mga PUV. Abay, alamin natin kung saan niya napupwesto. Mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nakipag-ugnayan naman ang Department of Transportation o DOTR din sa Land Transportation Franchising Regulatory Board at Land Transportation Office, gayon din ng MMDA upang mag-deploy ng mga libreng sakay para sa mga apektadong manlalakbay sa kahabaan ng Commonwealth. Ito ay matapos makita o ma-experience mismo ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ang aktual na paghihirap ng ating mga kababayan sa kahabaan ng Commonwealth tuwing rush hour, kung saan ay kulang ang mga public utility vehicle na dumaraan sa nasabing lansangan. Sangayon kay DOTR Secretary Vince Lison, ito'y upang makatulong at mabawasan ang hirap ng ating mga manlalakbay, base na rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na bawasan at tulungan na maibsan ang paghihirap ng mga manggagawa sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang mga trabaho. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang Metodong Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ngayon naman report mula sa Metro Patrol. Libreng medical at laboratory services sa ika-6 na pong founding anniversary ng Caloocan Medical Center ay ibinigay sa ating mga kababayan diyan. Alamin ang detalye mula kay Mama Beth Samson. Naglaan sa pinagdiriwang ng 60th founding anniversary ang Caloocan City Medical Center ng free medical at laboratory services mula September 22 hanggang September 26, 2025. Ang week-long na pagdiriwang ng CCMC's anniversary ay kinabibilangan ng free pediatric at dental services, pap smear at free breast cancer detection procedure, maging mga minor surgical processes at pamamahagi ng free eyeglasses at vitamins sa mga benepisyaryo. Hinikayat ni City Mayor Del Gonzalo Along malapitan ng mga batang kangkalu na samantalahin ng isang linggo na magbibigay ng libreng mga serbisyong pangkalusugan ang CCMC, kaya hawagan niya sa ngangin ang pagkakataon na makilahok sa pagdiriwang ng anibersaryo. Ayon pa rin sa alkalde, mula pa noong nagsimulang manungkulan, pinagtuunan ng pansin ng kalusugan ng mga kababayan, katuwang ang mga local health workers sa pagbababa ng serbisyo sa komunidad. Asahan niya na hindi lang ang mga health services ang paigtingin kung hindi, pati na rin ang proteksyon ng mga health workers sa lungsod. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Siyempre, meron pang isang Metro Patrol. Governor Fernando sa Bulacan, tama? Inatasan ng lahat ng municipal disaster na mag-ulat sa kalagayan ng mga mamamayan sa kanilang bayan o syudad dulot ng bagyo. Alamin natin ang detalye o kung ano ng mga update mula kay Kuyang Louie Angeles. Good morning, Kuyang Louie. Governor Daniel Fernando ng Bulacan, ang lahat ng mga municipal disaster risk reduction management na mag-ulat
sa provincial ng Malolos para naman ito ay malaman nila ang tunay na kalagayan ng bawat mamamayan sa bawat bayan at lungsod. Ito ang pangunahing inatas ni Governor General Fernando at maging sa mga municipal mayor at maging sa mga syudad na ipaalam, lalo ngayong oras na ito ay nasa 3 minuto pa lamang ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at malakas na hangin dito sa Bukawi, Bulacan. At marahil siguro naririnig ninyo sa ating habang ako nag-uulat, ito ay dumadagunot sa aming tahanan, sa bubong ng aming tahanan, itong malakas na hangin at ulan. Kaya naman patuloy pa rin ang pagmomonitor ng Provincial Disaster Risk Reduction sa kanilang command control kung saan ay nakikita ang tunay na kalagayan din sa ilang mga bayan at syudad. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Welles para sa Impilang-Metod ng Lakas, DWIC, sa balita ng tama, naglilingkod. Pinoy Gising! Punta naman tayo sa probinsya. Magikayat sa mga sundalo na sumali sa kilos protesta laban sa gobyerno, hindi suportado ng 9th Infantry Division ng Philippine Army. Report mula kay Kuya Melvin Machado. Kasabay ng formal na pagsisimula ng ika-4 na Philippine Army-Philippine Air Force interoperability ngayong taon dito sa Bicol, nanawagan si Major Frank Roldan ng Division of Public Affairs ng 9th Infantry Division Philippine Army sa kapwa niya sundalo, aktibo man o retirado, at sa mga reservists na huwag suportahan ang anumang kilos protesta o panawagan na pag-aklas sa gobyerno. Ayon kay Major Roldan, tanging sinusunod umano nila ay ang chain of command at saligang batas. 9th Infantry Division po, kasama po namin ang Philippine Air Force ay dinidiscourage po namin yung pag-support sa mga ganon at kami po, ang Armed Forces of the Philippines ay may sumusunod po kami sa ating saligang batas. Wala pong ibang nakakasaklaw sa amin kung ano ang sinasabi sa aming saligang batas. Yun po yung ginagawa namin at maliban po dyan, meron po kaming chain of command. Kung kaya't paalala na rin po doon sa mga kapwa namin, mga kasandaluhan at yung mga retire, maging yung mga reservists na iwasan po natin na suportahan yung ganitong mga panawagan na mayroong mga political interest. Nililaw naman ni Lieutenant Colonel Charles Marty Sinosa ng Philippine Air Force Southern Luzon Command na walang kaugnayan sa anumang panawagan laban sa gobyerno ang pagsasanay pwersa ng Philippine Army at Philippine Air Force para sa sabayang pagsasanay. Ay wala po tayong mga ganon. Ito po ay regular na ginagawa ng ating mga kasandaluhan sa Army, sa Air Force, and even po sa ibang mga branches of service. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat Kuya Melvin Machado, Philippine Standard Time. Hi! Pinoy Gising na! Kung di pa kayo bumabangon, simulan nyo na dahil 11 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Patay ang 14 katao habang 14 na iba pa ang sugatan na matapos ng isang gang fight sa kulungan sa Maynila. Ay, iba yung dagat pala. Iba yung dagat, hindi gunfight sa Mindiola. Ay, sorry. Gang fight no? Iba yun. Pero yun yung report kahapon, parang mga gang din daw ito. Yun yung report doon sa nangyari sa Maynila. Gang din, di ba? Tama? Gang din. Gang fight yun, gang fight. Yung nagmumurang bata, yun. So pareho nito. Sa Pero hindi ba yung dagat yan? Pareho sa Ecuador. Ayun. Ayon sa mga otoridad, pinatay ng bilanggo ang isang guard at nangidnap ng mga tauhan nila. Maliban dito, nakatakas din ang ilang preso, subalit nahuli rin ang 13 rito nang makuha muli ng mga otoridad ang kontrol sa nasabing bilangguan matapos ang 40 minuto. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
At dahil nag-concert si Ian Apticona, good morning! Ako muna pong. Wala siyang boses, hindi siya. Kaya nga kapon, nag-report nata sa pasada, gano'n, good morning. Ang baba ng pitch niya. Wala na, gas-gas. Sa ating sports news o sports balita, pasok na sa quarterfinals ng 2025 FIVB Men's Volleyball World Championships ang Amerika. Ito'y matapos lang pasuin ng Amerika ang Slovenia sa score na 19-25, 25-22, 25-17, 25-20 na pinangunahan ni Puerto Rican-American hitter Gabby Garcia. Hindi po ito yung artista ha, ito po ay volleyball player na Gabby Garcia kung saan nakapagtala siya ng 26 points at 56 attacks. Gaganapin naman ang quarterfinals sa susunod na Lunes, September 29 kung saan haharapin ng Amerika ang Bulgaria. Pinoy Gising! At habang, ayan, okay, Walang ano. Wala, di ba natalo tayo last time? Parang 1-1 lang ata ang record natin. 1 win, 1 loss. 1-2 ba? Oo nga pala, 2 talo. Isang beses na nanalo. Habang nagpapahid siya, oo nga, ang ating showbiz. Ayan, blank. Ayan, sige. Ayan, basahin mo na yan nandyan sa isang papel. Wala lamay sa akin. Sa ating showbiz, Mark Heras, masakit na ang ulo sa mga gastusin. Uy, same naman. Oo naman. Paggawa ng sexy film. Kaso lang, di ako bagay sa sexy film. Pinasok na rin para kumita ng... Hindi ka sexy. Unang-una, hindi ka Ayan, sexy. kahit naman, JM. Ayan, Ayan, ganyan po mag-ready na nga. Galing na po yan mag-ready bago mag-showbiz kung ano mga pinaglalagay sa mukha. Ayan, Para masarap magkape na. Ayan, Pinasok na rin daw ni Mark Heras ang pagse-sexy film at nadindustre. Itinangging may kinalaman sila ng kanyang boyfriend na si Christoph Barrio, tama ba? Sa pagkasira ng mga coral reef. Bakit ba nangyari? Barrio. Ano nangyari? Alamin natin mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, mga slow. Ewan sa'yo. Baryo-baryo ka dyan. Yan yung sagot kapag wala na may sagot na sa kaaway niya. Ewan ko sa'yo. Bala ka dyan. Yun yan, dalawang sagot lang yan. Ewan ko sa'yo, bala ka dyan. Yeah. Bye-bye. Ay, maganda nga siya. Oo nga eh. Dati na ako maganda eh. Tapos ngayon. Ewan ko sa'yo. Ayan! Ganting-gante ha. Ay, tayo sa ating balitang showbiz. Ayan Nako, inamin nga nito si Mark Heras na masakit na ang kanyang ulo sa laki ng gastusin sa kanilang bahay. Nakaloan pa rin itong bahay niya. Kaya pala. Oo. So sabi niya, hindi niya... Inaway niya si ano eh. Sino ba yun? Jojo Mendres. Diba? Ayon dito sa kay Mark Heras, sobrang sakit na ng kanyang ulo, babalintong na raw ang kanyang tumbong. Sabi niya ganon. Sa kakaisip kung saan kukuha ng pera na pambayad sa kanyang loan, sa gastusin ng sa bahay. Pinocongratulate pa natin siya last time na may new house na siya. Na may bago na siyang bahay. Oo. Tapos nag-aaral pa yung kanyang anak, na dalawang anak, isang 4-year-old, kasi dalawang anak niya eh. Kaya sabi niya, nag-usap na sila ng kanyang misis na si Nicole Donesa na wag na sila mag-anak. Sabi ang gano'n. Ilan na ba anak nila? Oo, dalawa na. Isang babae, isang lalaki. Kompleto na rin naman daw sila. So sabi niya gano'n, ito ang dahilan kaya't pinasok na rin niya, pati paghubad. Sabi niya gano'n. Gano'n ba kahubad? Oo nga. Baka naman may underwear na. Hindi, wala naman. Actually, wala nga eh. Wala sa plot? Hindi, no. Ibig sabihin, hindi siya dumating doon sa punto na mag-underwear na lang siya. Oo, topless lang naman daw. Usual topless lang. Oo, yun daw ang pinaka-daring na ginawa niya kasi merong mga pumping scene, mga alam mo yung gano'n? Oo, pero wala daw siyang butt exposure. Pero sabi niya, may butt exposure sa pelikula kasi siya kasi ang bida eh. Oo, sa ginagawang pelikulang ito. Pero sabi niya, hindi raw siya nagkaroon ng butt exposure. Ipinaubayan niya raw ito sa kanyang mga kasama. Ayan, sabi niya ganon. Pero ito daw ang pinaka-daring na pelikula na gawa niya kasi sa TV daw ay kissing-kissing lamang, and then afterwards, paghiga, tapos na. Pero ito daw, iba, may mga pumping scene nga, at kung ano-ano pang mga scene, sabi niya ganon, na hindi niya kinakaya. Sabi niya gayon, kaya sobrang kaba niya raw sa
sa shooting nila, kaya tumingi siya ng tulong sa kanyang direktor, nagabayan siya dahil nga first time niyang gumawa ng isang daring film. At ito ay ginawa niya sa ngalan ng pera. Dahil hirap na raw siya, sabi niya gano'n, at masakit na nga talaga ang kanyang ulo kung saan kukuha ng mga pambayad sa mga gastusin. Mga bills pa raw, ang lalaki. So, iyon ang nangyayari ngayon kay Mark Heras. I feel you. We are one with you. Oo nga, totoo yun. Ay, nako. Anyway, yan naman aking balita. Lalo pa ngayon, di ba? Di ba, madam? Ano? Yung tuition ng bata, mas malaki pa kaysa sa tuition ng college. Oo. Yeah. Hindi malaki rin ang tuition ng college ngayon. Malaki Umabot na rin. ng 100,000 na mahina na ngayon ng 100,000. Grabe, no? Actually, mabuti lang buti ng PUP graduate ako, di ba? Yung pinakamataas na eskwelahan sa buong Pilipinas kasi dalawang Philippines. Oo nga eh. Philippines University of the Philippines, di ba? Ang UP, isa lang ang Philippines. At Pro sa'yo, PUP. At ang sumagot sa tuition mo ay taxpayers money. Yes! Di ba yung tax Correct. ng ama mo, tax ng ina nyo, ayun, yun ang sumagot siya, hindi nyo daw masabi. Sabi baka may ibang pero nag-aral naman ako mabuti. Yan, Di sa ba? Philippine University of the Philippines. Pro sa'yo. O yan, nasa na pala. Nasa na, tama na. Hindi yun, mali po yun ha. Joke lang po yun. Polytechnic. Polytechnic po yun. Tama na. Joke lang namin. Happy lang. Magagalit si Papa John. So, di ba, ano pa siya? PUP siya? Oo, PUP. Oo, gagalit. Scholar din yan. Kaya, ang mga, yan, niyarayuman na naman ngayon. Ay, nako! Ito na po ang ating patama code for today. Kaya balik na showbiz! Balik na sa inyo dalawa. Salamat, Pimaton. Ito na patama code for today. Kung paulit-ulit ang routine mo, baka ikaw na mismo ang mag-break ng cycle. At yan na po ang kalipunan ng mga balita ngayon Tuesday morning sa Pinoy Gising. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. Maine Barreto. Anton, wala apelido. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Pasada Balita kasama sila Kuyang Johnny Banez at Drew Nasina. Alas 6 na. Pasada Balita susunod na. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Monday to Friday, 4 a.m.